This episode is brought to you by Game Zone. Real player? Real game. Welcome mga papa. May bagong sponsor na naman kami mga papa, pero may bagong may bagong podcast naman ang isa nating co-host na walang iba kundi si Tristan Ting ng Konichi Mates. Hayop. Kaya and may bago ring spill si Ingo. Ako, hindi pa rin nagbabago yung spill ko. O, Kunichi mates, kinigay niya na. Kami yan ni Masay. At ang kasama ko dyan pala, si Masahiro Nyoka. Pero nag-iba na yung pangalan niyan. Si Masa Mulak. Dahil merong... Masa Mulak? O pare, may nag-message sa amin. Kamukha daw ni Masahiro si Aga Mulak. So, kinukall ko na dito yun na si Leland Canla, sabi niya, si Masahiro mukha ni Aga Mulak. Nag-post wow. pa sa nag-post pa siya dun sa page ni Masahiro. Pinagtabi niya Sa yung mismong picture ni Masahiro tsaka ni Aga Mulak. Nag-effort? Oh, the resemblance is uncanny. Yun ang masasabi ko. Pero bago yan kasi si Masahiro Cool Pals yun, di ba? Kilala ko rin yan sa online, sa Cool Pals. Yung guest natin dito. Comedian din. Comedian din si Masahiro, di ba? Tapos may nag-comment dito. Bading yan. Si Masahiro. So ito, may guest tayo ngayon. Actually, nagsawa na kasi kung i-guest lagi yung kasama niya. Sawang-sawa na ako sa kasama niya. Sa 30-40 pa lang, ewan ko ba kung laging naming naiimbitahin sa 30-40, yung kasama niya, si Jomar J. Sawa na ako dun sa kanya. So sabi ko, i-guest naman natin si yung kasama niya sa Buhangin Brothers. Si RJ Acurantes. Welcome. Uy, thank you Ingo and Tristan it's an honor, no? Napaka-professional pa naman ng podcast niyo pala dito. Professional ba? May production. Wag mong sabihin masyado, secret lang 'yun kasi hindi totoo 'yan. Si RJ sinungaling 'yan, hindi totoo 'yan. Wala kaming mga walang production dito. Hindi, pero yun nga kasi kagabi meron kaming recording. Kaya nga sabi ko nga kanina, 'di ba, bago tayo nag-start mag-recording. Naalala ko yung sitwasyon mo dun sa letter sender namin sa Reddit kagabi. Na reddit.com/r/tatayhood podcast. Yan. So kunyari gusto niyo maging letter sender reddit.com/r/tatayhood podcast. Lagay niyo lang dyan. Kung may reklamo kayo, ilagay niyo rin dyan. So, yan. Okay, na-promote na natin yung Reddit natin. So, ang dilema niya kasi is, yun nga, nandyan din siya sa Middle East, hindi siya makauwi. And naisip ko, si RJ, gusto ko malaman kasi si RJ, madalas nakakasama ko sa mga open mic, nanonood ako ng open mic. Yung comedy side niya yung nakikita ko talaga palagi. Maski sa Buhangin Brothers yung mga comedy references niya yung alam ko Hindi ko talaga alam yung kung ano ba yung niya yung buhay niya. Paano siya maging tatay? Yun mismo. Alam ko nag-episode sila, gines niya yung anak niya si Andre, nag-guest yun sa Buhangin Brothers So naisip ko, grabe, tingin ko passionate din to sa pagiging tatay niya. And yun nga, malayo siya sa anak niya dati. So siguro umpisa natin to. Ano ba una nating tanong, Ingo? Siyempre tatanong muna natin na bakit sa dami-dami ng bansa, bakit Middle East? Hindi kasi nung nagtatrabaho sa Pilipinas, nauna dito yung kapatid ko Nauna siya dito, tsaka yung asawa niya nandito na rin. So, kinuha niya ako nung nauna siya dito, after 3 years yata. 3 or 2 years. So, sumunod ako. Tapos yun, buti nakahanap naman ako ng trabaho.
Di Oo. hamak na mas malaki ang pasahod kaysa natatanggap ko sa Pilipinas. Kaya yun na rin nagpa-decide sa'kin. Pero Pero ano ba 'yan, nung nag-uumpisa ka, naalala ko napag-usapan niyo 'to sa Buhangin Brothers, eh. Before kasi alam ko nagtatrabaho ka sa MRT, 'di ba? Sa Pilipinas, LRT, tama ba? LRT. LRT. Oo. Tapos nakuwento mo rin na yung 'pag pumupunta diyan chine-check kung may resume, 'di ba, mga gano'n. Kung may dala ka bang Hmm. resume, pupunta ka diyan ano, Mm. tourist. Mahigpit ang ano sa'tin yung checking yung ng mga dokumento tsaka yung ano, sa yung immigration. sa immigration 'no, mahigpit ang immigration natin pagdating sa ganyan. So kaya, ah, yun nga sa mga payo lang sa mga ano, kung hindi man kayo kailangan dumaan ng legal 'no, kasi alam naman natin yan, eh, na mahirap naman talaga dumaan sa yung mag-a-apply ka sa OWA, medyo Hmm. mahirap naman talaga, eh. Pero ang payo ko lang oras na yun nga tourist visa na kayo, nag-tourist visa na tapos nakahanap kayo ng trabaho dito, magpa-register kayo sa OWA para Oo. maging kumpleto na legal yung papers niyo, yung pagtatrabaho niyo dito sa abroad. Pero Ito, RJ kasi this public service is brought to you by Buhangin Brothers Podcast. Mm, Hindi, may kasi ano 'no. sinasabi nila sa Buhangin Brothers, eh. mm. So yun, go, Ingo. Kasi ano naalala ko may nakasabay ako sa airport na, habang pumipila kami para makuha yung ano, para mag-check-in ng baggage, may nakasabay kaming or ako ng isang grupo na mga bibiyahe. Tas lahat sila, may airport official na locally, na dito sa Pinas. Nilalapitan sila isa-isa tas tinatanong, "Oh, saan biyahe mo?" Tapos Hmm. may pinapakita ng papeles, tapos may isa doon na overheard ko yung yung tanong sa kanya. Sinabi niya na, "Ay, hindi ko po alam eh. Nakasulat lang po dito na sumakay ako dito sa eroplano na 'to." Pero mukhang nag-a-apply Hmm. din ng trabaho or so hindi ko alam na gano'n pa talaga yung ano, yung mga makikita natin na mga kababayan natin na isa-isang ini-interrogate habang nasa pila pa lang, sa eroplano na saan ka parang nagdo-double check kung mag-a-apply ka ba, ano ba gagawin mo. So, talamak ba yung gano'ng klaseng ano, sistema? Talamak yun yung ano, yung marami talagang nagbabaka ano na nakikipagsapalaran na yun yung route na ginagawa nila is pupunta sila dito as tourist, naka-tourist Mm. visa sila. Tapos pagdating dito dun sila maghahanap ng trabaho. Dun sila mag-a-apply. Kaya pala Ah, nung pero kasama ko yung yung ano, ay, sorry, go. yung sinabi mo Ingo, sorry, yung Oo. sinabi mo Ingo, ano siya, parang ang tingin ko diyan agency sila, na Agency sila. tingin ko agency sila ng mga domestic helpers natin Oo, na oo. mga ano, siguro kinabahan yung malamang kasi yun yung normal na ano, na yung mga ano, yung agency ng mga ano, iisang damit yan o kaya may sticker Oo. para malaman mo na, oh, ito yung mga pupunta sa ganito. Malamang hindi niya siguro niya talaga alam dahil sa isang agency ano yan, depende yan, kung, saan may naghahanap, na amo, Ah, Hmm, hmm. kumbaga So, malamang iipunin hindi muna na rin sila sa isang oo, lugar tas saka nila dahil i-di-distribute. hmm, sa Pilipinas nandun na sila, naghihintay ng deployment tapos yun Puchang na hirap malamang nun, yun ang ano, medyo ikaw ba, mahirap na anong kahirapan? Ano yung challenge Ano ka mo? mahirap Sorry. 'to. Ano yung Galing. ano yung challenge mo nung pumunta ka diyan? sa'kin hindi siya masyadong mahirap kung tutuusin dahil yun nga meron akong inaasahan na ano, na pamilya dito, Oo, yung kapatid Kumbaga mo yun tas nga, yung misis oo, niya. yung pamilya ko nandito. Meron na akong matitirhan, 'di ba, na Oo, kung sakaling maubusan man ako ng pera puwede akong may mahingan, 'di ba? oo. Yun yung ano. So, siguro ang naging challenge ko lang talaga, yung maghanap ng trabaho no'n nung panahon na yun dahil, medyo matagal ako bago nakahanap ng trabaho,
Parang ano, ang visa ko nun, ano, tourist visa din nga pala ako na pumunta dito. 3 Ah. buwan. So, Mm. 3 buwan, hanap ako ng hanap ng trabaho, puro interview. Pero alam mo yun, wala akong ano, wala akong makita, wala Hmm. akong mahanap. Tapos yung ano, nung patapos na yung ano ko, yung visa ko, dun tumawag yung company na tumanggap sa'kin. Oo. Kumbaga ano na, may ticket na ako na mag-e-exit na ako, Pauwi eh. na. Kasi ganun yung ano, eh, kailangan mong mag-exit kailangan matatakan yung passport mo na lumabas ka ng bansa Oo. para Tapos reset makabalik ulit ako 'yun, 'di dito. ba? Oo, Tapos reset 'yun 3 months. yes, oo. Reset ka ng Pero 3 months Jay, ano, eh. nung pumunta ka ba diyan may asawa ka na? Wala pa, single Ang pa ako nun. nahanap mo imbis na trabaho, asawa pagdating mo Hindi, diyan? ano, Gago. girlfriend ko na yun, girlfriend ko na yung Girlfriend mo na yung misis yung Ah. mo. asawa ko nun. So, taga LRT rin kasi siya, eh. Mm. So, yun Hmm. yung ano, So ito ipa-fast forward ko na 'to. So, hmm, okey na nakahanap ka na ng trabaho sa Middle East, girlfriend mo yung misis mo, hmm. ta's of course nagpakasal na kayo. Ang iniisip ko dito, papaano yung ano, LDR kayo ng matagal? Hmm. Oo, hanggang ngayon LDR pa rin kami hanggang ngayon, eh. Yun nga, eh, parang ang hirap, eh. Oo. Yun nga, sabi ko nga kanina sa mga nakikinig, sabi ko kanina kay RJ, akala ko talaga nandiyan na sa Sharjah yung misis niya. Kasi nakita ko Mm, nandiyan na yung anak Mm. niyang babae, yung anak niyang lalaki. Yun pala bumibisita lang. hmm. Um, papaano yung naging dynamics nun na ako kasi hindi ko ma-imagine, eh. Kasi kagabi sabi ko nga, eh, nung pumunta ako ng Australia naiwan ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Hmm. Dumating ako dito October 2015. Tapos umuwi ako ng December December. 1. December 1, sakto yun, December 1, 2015, umuwi ulit ako. Nagpaalam ako, sabi ko kailangan umuwi ganito, ganito. Kasi parang hindi ko kaya, mahirap, mahirap. So, papaano yung hindi ko na alam paano ko itatanong, papaano mong na-survive yun? Um, Paano? Ano kasi, buti na lang nung panahon na yun, meron ng ano, eh, meron ng video chat, eh. So, naging alam mo yun, naging parang kontento na lang kami na, okey mag-usap na lang tayo sa Pa-video. video call, 'di ba? Yun na lang at, every year uuwi na lang ako, gano'n. And yun for 1 month magkasama tayo tapos maghihintay na naman, mag-iiyakan tapos after a year, hintay na naman, I mean 1 year maghihintay na naman ng bakasyon tapos yun gano'n. So, ilang ilang taon na namin ginagawa yun. Pero hindi ba Ah, nakakaano, parang hindi ba nakakasira ng ulo or nakaka-frustrate na na sana andito yung pamilya ko, sana nakita ko sila personally, sana ano hmm, yun, mga wishful thinking kumbaga. Papaano mo hindi nama-manage yung mga gano'ng klaseng emotion or paano ba? Um, yung yun, paano mo nama-manage yung Hindi, gano'ng ito klaseng kasi emotion? magandang marinig din 'to nung letter sender Nung natin Oo, kahapon, eh, si Control Shift. oo. hmm, Yun nga, papaano niyang nama-manage yun, yan kay RJ. Eto, at least hindi na tayo yung magbibigay ng payo kasi Ito na hindi talaga na first hand information. eto first hmm. hand 'to. So yun. Pare walang ano, walang araw na hindi mo maiisip yung pamilya mo, eh, na ano, na nung nasa Pilipinas. Not unless may kabit ka, 'di ba? So, Yun ang sasabihin ko. Paano kung hindi nagkakaroon ng kabit? 'di ba? Pero yun, hindi ano, yun nga lagi lagi kong sinasabi nun tuwing nagbabakasyon, tuwing iiwan mo yung pamilya mo, hindi ka nasasanay dun sa ano, sa nararamdaman, dun sa sakit. Mas lalo Oo. nga siyang lumalala, eh, mas lalo nga siyang sumasakit pagka tuwing uuwi ka, tuwing babalik ka dito, I mean. Habang Dahil tumatagal ano, eh, sumasakit. oo pare, mas lalo siyang masakit dahil nakikita mo, for example ito, magse-7 years old na yung anak mo, putya.
magbe-birthday siya, wala ako dito. Oo. Yung mga gano'n, no? Oo. Ito, grade, magge-grade 1 na yung anak ko. Putya, wala ako sa graduation niya. Yung ganun. Alam mo yun, yung mga dapat na nandoon ka na na Ay, yung mga precious ay, moment, kumbaga. mga milestones ng mga bata, lalo ng mga bata. Yun yung masakit na na Hindi ka naman tinatanong ng nararamdaman anak mo. mo na na mga tipong, "Daddy, kailan ka ba mapipirmi dito sa Pilipinas? Or kailan ba tayo magsasama?" Magiging magkakasama. Oo, kailan ba tayo magkakasama? Wala pa Nagsawa namang gano'n pa. nagsawa na sila sa kakatanong pre ng ganyan. Dahil ang nagiging sagot ko lagi diyan is wala hindi tayo mabubuhay ng, kagaya ng nakasanayan natin, Mm. kagaya ng lifestyle ninyo pagka nandiyan ako. So hindi na Ginagawa ni kailangan. RJ alam mo siya yung gumagawa ng assignment ni Johnny Ray. Yun yung bonding nila, eh. Ako Pag din, may 'pag walang homework si assignment. Andre masaya yan kasi siyempre siya yung gagawa, eh. Lalo na nung pandemic. Oo pare, totoo yun, yun yung pagkadating ng hapon yan, magzo-Zoom na kami tapos gagawa na kami ng assignment. Yun yung Yun actually sa totoo lang, sa mga nakikinig kunyari, eto siguro point of view ko lang 'to, so sana walang magalit sa mga comment diyan na naman na hindi mo naintindihan Tristan, bla, 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 bla. Na ano lang, ang swerte rin ngayon kasi nga kagaya sabi ni RJ, may video call, Oo. meron ng Zoom. Ano puwede nating i-utilize yung technology na, oo, sige hindi mo sila mayayakap, di mo mahahalikan or walang pero yung presence mo puwedeng nandun ka pa din. Oo, Kahit na virtually nga lang. oo, virtually nandun ka, pero, nakikilala ka pa rin nung mga anak mo. Mm. Papaano ba yan kunyari sa mga autistic, puwede kaya yun? Kasi yung autistic yung anak niya, 'di ba? Yung si Oo, letter sender. yung kasi Yung virtual, kaya ba yun? hindi. Isang malaking hindi. Kasi Talaga? oo, kasi kailangan mo makuha yung atensyon ng ng bata, eh. So, ang hirap kuhanin yung atensyon ng bata kung ikaw ay nasa isang maliit na screen at tinatawag lang yung pangalan. Kaya Mhm. yun yung napaka-challenging sa mga autistic. Buti nasabi mo yan. So, hindi ko na Oo. pala papayo yan kay Control Shift. Sa mga iba na lang. Tsaka pare, ito yan, pagka tumatanda na yung kunwari nagkakaisip na yung mga bata, dumarating din yung panahon na, yan puwede ka namang puwede ka namang magsalita ka diyan habang nanonood ako ng YouTube, di ba? Nandun yung tablet. Oo Gano'n nga gano'n 'no, na lang yung wala naman nangyayari, kasing eh. atensyon. Oo, gano'n na lang din yung Totoo. nangyayari. So, although at least yun nga, hindi mo naman maaalis sa na parang konsuwelo de bobo na at least andun may oras kami ng pamilya ko na makapag-usap kahit na ilang minuto kada araw, Hmm, na nakikita mo tsaka sila, 'di ba? oo, Yung nakikita mo gano'n. sila. Mm. Tayo nga nakatambay tayo sa Zoom ilang oras, Oo, 'di 'di ba? ba? Tas nagiging Mm, magkakaibigan tayo lahat sa Zoom mm, lang, 'di naman ito mm. for context si RJ hindi ko pa nakita sa personal 'to. Si Jomar J kailan ko pa nakakausap 'yan, nung Mm. pandemic ko pa nakakausap. First time kong nakita si Jomar J, this year lang. Oo nga Tas 'no, una niya oo pare, this year ko lang mm. nakita si Jomar J ng personal. Tapos ang Oo. unang sabi niya sa'kin mukha daw akong treasurer ng subdivision. Tangina, gago. COA. Mukha daw akong taga-co-op ng subdivision. So so pero kaya siyang makapag-build ng relationship kunyari yung mga Totoo. strangers nga kaya, eh. Oo. Mm, Ano pa kayang pamilya. So, mm, Mm. siguro maganda ring mapayo siguro make do sa kung ano yung resources natin. mm. Oo. Kung Oo naman. nasa abroad. Kunyari si control ship kayo ng misis mo puwede naman kayo ay baka saan mapunta kasi. Kayo ng misis mo puwede kayo
Hindi, pwede kayo Pero mag-usap, mag-video call. okay, medyo na Ay, nadudulas-dulas ko slip rin of the minsan, eh. tongue. Slip of the tongue. Freudian slip. Pero RJ, ilang taon ka na ba sa Middle East? Magkaano na ako pre, 18 years, 18, mag-18 years na. tagal na din pala. So, ano yung as a OFW papa, ano yung mga kwento na hindi mo makalimutan na nag-involve yung family mo? Ito, hindi ko makakalimutan, 3 years old yung anak ko, nagbakasyon ako Alin sa dun? yung una, Hindi, yung una. ay Ay, yung una, panganay, yung okay. una. Yung Medyo kinabahan ako nandun. para may alam ka sa akin na Hindi kasi di ba may babae ka tapos may lalaki ka. oo. Yun. Hmm. Para may Yun. idea lang ako, para may idea din yung mga listeners dahil siyempre, sige, sorry, continue. Hindi pa kasi official yung pangatlo pre. Anyway, nung 3 years old yung panganay ko, pumunta siya dito. Oo. Nagbakasyon sila dito and ano yun, September. Nandito sila, dito siya nag-birthday, tapos parang mga 3 buwan siya dito. And then nagbakasyon, umuwi kami ng Pilipinas, kasama ako. So 1 month din ako sa Pilipinas. Yun na yung pinakamahaba namin na magkasama bilang tatay nung panahon na yun. So 4 na buwan. 3 buwan na straight? Oo, 4 na buwan kami magkasama. Tapos Oo. nung nandun kami sa Pilipinas, sinabi niya sa akin na sabi niya, "Tatay, wag mo na akong iiwan, ha." Ay putya. Oo, Ina. yun yung sinabi niya sa akin. So parang putya, parang alam mo yun, parang madudurog yung puso ko na nung sinabi niya sa akin na 3 taon, yun ang sinasabi niya. Sorry, Putya. Parang may nabuong laway ka nun, nilunok mo na lang yung laway mo nun, eh. Inom muna ako ng gamot ko, wait lang, Yun yung So, ano sinabi mo? hindi ko makakalimutan. Sinabi ko dinaan ko na lang sa joke. Sabi ko, paano kita mabibilhan ng mga laruan, gano'n. Para lang ma-peace. para lang alam mo yun, ma-change topic na kaagad, 'no, para Oo. hindi na tumigil. Kasi medyo Biglang, malungkot. ano Kasi nga mo pala yun, gusto mong pauwi bilhin na ako ulit, nun, pabalik Andre? na ako nun dito, Siguro Ano? alam mo, bilang OFW, ang masakit na pakiramdam niyan 'pag nakabakasyon ka, yung 1 week ka na lang. Nagbibilang ka na niyan, tapos Oo. naghahabol ka na nung mga hindi mo, yung mga plano mo na, yung mga planong gawin mo nung nandito ka pa. Oo. Yung mga gusto mong kainan, yung mga gusto mong puntahan, naghahabol ka na yan sa 7 araw. So Oo. yun yung tsaka sinusulit mo yan kung puwede nga lang di ka na matulog niyan, para lang mayakap mo yung yung mga anak mo, tsaka yung asawa mo, 'di ba? Yun na yung kumbaga parang pagdating ko naman dito matutulog at matutulog lang ako, So dito parang okey lang. Hindi na ako alam mo yun, parang ako, sa'kin nagi-guilty ako pagka ewan ko ba bakit pagka nasa Pilipinas ako ang dali kong makatulog. Kunwari patutulugin ko lang yung bunso ko, putya kahit ako Oo. nakakatulog na ako kaagad, Alam mo yun, sa tanghali. Oo. Tapos nagi-guilty ako kasi alam mo yun, sana nalaro ko yung panganay ko habang tulog yung bunso ko, mga gano'n. Pero gano'n Oo, naman yata pag katabi mo yung yung talagang yung mga mahal mo sa buhay. Pag katabi mo sila sa kama, talagang malalim yung yung tulog mo. Pero para din sa sa amin, medyo RJ, kailangan muna namin magtrabaho. Sa mga nakita ng sa mga nagtataka kung ano yung tugtog na yun, isa yun sa invitation ng Game Zone na meron silang happening sa April hanggang June 15. April 29 ba yun? May campaign sila, Game Zone Table something. I-check nyo na lang yung video. Ang campaign is April 25 to June 15. Check nyo lang ninyo sa gamezone.com.ph.
Makikita Oo. niyo yung mga details niyan. So, yun Mm. kung curious kayong malaman kung wala kayong video nitong ano na 'to. So ito, magfa-fast forward ulit tayo, Jay. Kasi kanina Hmm, nakita ko nandiyan na si Andre katabi mo, eh. mm. So ako talaga ang akala ko nandiyan na yung pamilya mo. Pero Hmm, natuwa ako nung sinabi mo yung strategy mo kasi parang maganda siyang strategy na sa mga ibang OFW na instead na yung umuuwi ng Pilipinas. hmm. Kasi pero siguro umpisahan ko ang gulo ng tanong ko, eh. Umpisahan na muna natin, papaano mo nakuha si Andre? May mga paano yung proseso and all, ganyan? Unang-una, nagpapasalamat ako sa kumpanya namin dahil pinromote nila ako, yun lang. And, Puta, ayun nga congrats, dahil dahil, pero ano, ang haba ng hinintay ko nun pare. 17 years na hinintay. And, yun nga, na-promote ako and yung naging family status ako. So, ibig sabihin nun sagot na ng company yung visa, na medyo may Ah. kamahalan yun, oo. Dati ba Ganda ng hindi? benefits, Share Hindi, ikaw nag-shell out ng visa mo? puwede Ah. naman ako yung magvi-visa. Tapos, sagot ko lahat, pati Mm. yung ano, medical insurance, mga gano'n, Oo. ticket, oo. Pero ngayon nga na ano, na naka-ano, naka-visa na sila sa company, so ano, hindi ko na siya iisipin, yung medical insurance, Oo. yung ticket nila, yun nga, yung visa, pati yung mga kailangan na renewal, mga gano'n. So yun nga, blessing nga na nangyari yun. And bukod dun meron din kasing additional na ano, na allowance para sa, May allowance eskuwelahan. pa? Oo, Nice. grabe sa ang ganda ng kumpanya Ganda ng niyo, eskuwelahan ah. package, ng mga bata, So, pero ang kailangan kasi para makuha mo yung allowance na yun, kailangan nandito. Kailangan nandiyan sila. Kailangan nandito yung bata. Okey na yun. Kailangan na naka-enroll siya sa eskuwelahan dito. So, IS yung ano, yung school niya? Hindi ano siya, Filipino school din siya. May Filipino school, okey. Maraming Filipino school dito. Pero ang ganda nun, maganda pala depende rin sa company, puwede nilang sagutin, may allowance pa. Mm, may Hmm, mga gano'n, pero ba't gano'n? Pero Jay, ba't ano yun, isa lang yung allotted? hindi, ah, Puwedeng lahat sila? puwede lahat sila. Actually yung visa lang nung family ko talagang nasa company na, company visa na siya. Ah, so ready to go na pala. So, ang ano lang is, hindi pa makapag-resign kasi yung misis ko dun sa LRT. Mm. So Okey. hindi pa siya makapag-resign dun. So, yun na lang Hmm. hinihintay namin para tsaka pera na rin 'no. Kasi kung ang iniisip kasi namin lagi yung alam mo yun, although relatively stable naman yung trabaho ko dito, pero per project kasi, eh. So, Oo. alam Mm. mo yun, medyo hindi mo alam kung hanggang kailan talaga. Oo. Pero Mhm. ano, para sa katulad mo na family of 4, Hmm, magkano ba in pesos ang comfortable na living diyan sa Middle East? Diyan sa kung nasaan ka, RJ? comfortable na Yung sa mga tipong hindi kayo peso. nagugutom, kung gusto niyo ng Jollibee or kung gusto niyo kumain, Oo nga, makakain kayo eh, na sa hindi labas niyo kaya, oo. oo, na hindi niyo kailangang isipin na may pera pa ba ako, yung mga gano'n. Pero si RJ maraming pera yan, Single iba-bike-bike nga earner lang ba yan, eh. dapat? Kung single earner kasi mahirap kasi pagka single earner talaga, eh. Pero may nakakapagkasya naman ng ano, may mga nakakapagkasya naman ng 100,000 sa peso. In pesos. Magkakasya Okey naman. na. Kaya lang kasi ang problema kasi diyan is, ang majority ng mapupuntahan ng pera ninyong mag-asawa is yung bahay talaga. Ah, Medyo mabigat dito, medyo mahal ang ano, ang bahay dito. Magkano ba upa? For ano, for a family of 4 na For a comfortable yung family. living na hindi kayo sardinas.
Kasi siyempre may mga mag-iisip na, ay, mukhang maganda yung opportunity sa Middle East. Pero siyempre, kailangan. Dito na lang sa area namin, Oo. dito sa area namin na medyo okay na kung kahit papaano kung sa Dubai ka man kasi itong city namin kung saan ako, katabi siya ng Dubai, and majority naman nagtatrabaho sa Dubai talaga. Oo. Tapos yung iba dito dito sa Sharjah umuuwi dahil nga medyo mura yung bahay. Okay. Siguro dito sa area namin, every month ay nasa around 60,000. 60,000 para sa family of 4. 60,000, oo. Nakasya sa family of 4. Malaki 60,000 yan. ang bahay na yun, Oo. Wala pang utilities 60,000. yan. Yung utilities pa. So, idadagdag mo pa yung utilities. Siguro mga 60, dagdag ka pa ng Grabe, ang dami mong aabot pinupundot. ng hindi pala 60, sorry. 30. 30. Siguro aabot ka ng 40 lahat-lahat. 40,000 lahat-lahat na yan. Almost half. So Oo, talagang mga dapat 40,000. dual income household talaga diyan, mahirap pala. Medyo nga, parang ang hirap nga. So magigets ko rin nga kung bakit isa lang yung dinala ni RJ. Oo. Hindi, kung tutuusin pareho lang din ng Paano bigastos? halos pareho lang naman din ang gastos dahil nga kahit na dadalawa lang kami, pareho. Oo. Siguro ang madadagdagan lang naman siguro yung internet lang, I mean yung kuryente lang, Okay. dahil nga Pero ayun nga, hopefully next year siguro sana makadala ko na yung asawa at saka yung bunso ko dito. Sana yun yun na yung pinagdadasal namin na susunod na mangyari. Oo, Kasi sana totoo yan. nagtatanong na rin yung bunso, kung kailan siya pupunta dito. Excited na ba? Oo, kasi nakita ko talaga yung mga video ng bunso mo, bibo yung bunso mo, eh. "Tatay, meron na akong boyfriend." Ano kailan mo ipapakilala sa'kin yung boyfriend mo? Sa Pero eto Jay, Oo. maganda rin kuwento mo rin pala yung diskarte kasi yun nga, yung ang naging diskarte mo nga is imbis na ikaw yung umuwi, sila yung nagpupunta diyan. Kasi mas kung tutuusin, medyo mahal siya kung kung depende sa paano kung dadalawa lang naman, kunwari asawa at anak mo lang, isa lang yung anak mo. Hmm. Tingin ko mas tipid yun, dahil 'pag ikaw umuwi, ang dami mong party, alam mo yun, ang dami mo ring reregaluhan, 'di ba? Oo. Totoo. 'Di ba ang dami mo ring ang dami mo ring pupuntahan na at least pagka dito kayo, diskarte mo, ikaw na lang yung talagang mag-aano ng diskarte na, dito tayo pupunta, karamihan naman dito ng mga pupuntahan mo pagka ganyan, yun lang naman ang mga mahal dito, yung mga Legoland, yung mga, ah, yung sa Warner Brothers, yun lang naman, Yung mga theme park lang, na ang medyo mahal dito, para sa mga bata, Oo. Pero for Tsaka the rest, naisip manageable naman. tsaka Oo, naisip ko din, hmm. kung kunyari sila yung pumunta diyan, talagang quality time. Kasi hindi Oo, mahahati yung atensyon mo, na totoo. tapos hindi mo pa kailangan mag-file ng leave kagaya ng sabi mo kanina, hindi mo kailangan mag-file ng leave, Hmm, trabaho ka, pag-uwi mo, yung atensyon mo sa kanila. Kung kunyari puwede ikaw yung bang uuwi, kung ikaw puwede kayong uuwi siyempre mamasyal, pupunta ka pupunta ka sa in-laws mo, 'di ba, pupunta ka sa 'di ba? Kasi hindi ka hindi ka hindi. Siyempre mag-o-open mic ka pa. Oo. Daming distraction, oo, ay Marami, hindi, hindi totoo, tama hmm, actually sabi ko nga, ang ganda nung diskarte, kasi hmm, mas magiging focus na talagang gusto ko silang makasama, dalhin ko sila dito. Wala naman silang ibang gagawin dito, and ako rin wala akong ibang gagawin dito. hmm, Sila lang yung ko, yung kumbaga sila lang yung tatrabahuhin ko dito talaga, hmm, yung pamilya ko hmm, lang.
wala akong barkada, wala akong pupuntahan. At least mas focus. So, kunyari yung Wa mga nakikinig na mga ay go, sorry, Jay. Quality time talaga tsaka baka malay mo madagdagan pa yung anak mo dito. Di ba? Oo nga, Pero tama. Tristan, di ba ginawa mo din yun one time? Alin? Linayin mo yung tatay mo tsaka yung mga kapatid mo sa Australia? Hindi ko pinain. Yung tatay ko lang finlain ko. Tapos yung pero yung mga kapatid ko, sila yung nagbayad nun. Grabe na, ang okay. yaman ko naman kung binayad ko yung mga kapatid ko. Grabe. Ikaw, napaka-humble mo naman, Tristan. Ang ina mo. Oh. Hindi, Ano ginawa ko, nga siya, dinala ko mas rin. maganda nga siya. Sa totoo, kung tutuusin, mas maganda kasi Mm. sinubukan din namin yan noon. Ginawa din namin yan noon na pinapunta namin yung magulang ko tsaka yung lola ko Oo. na na siya noon that time na parang nasa 75 na yata siya. Tapos pinasakay namin siya ng June buggy. Nag-desert safari pa siya, 75. Di ba siya nabugbog doon? Hindi naman, nag-enjoy naman siya eh. Okay. So, yun yung Hindi, pero masama tatay kasi ganun din eh. matipid, para sa akin. Matipid eh. And Pero makikita nila kung ano yung buhay mo sa abroad. Makikita nila na, okay, maganda pala yung buhay ni RJ, okay naman pala. So, yun. Pero alam mo pa kung ano pa yung matipid na diskarte? Ang mag-play ng sponsor natin. Mahilig ka ba sa Tong-Its o table card games? Tara na sa Game Zone. Sa Game Zone, you play a real game of Tong-Its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos and a chance to claim up to 14,640 pesos daily. May 2 event araw-araw. Chika na ba? Visit gzone.ph today. Tandaan, ang gaming dapat fun-fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Yun, salamat Game Zone. Gusto kong malaman na lang, siguro towards the end nito, kasi ngayon nadala na ni RJ si Andre. Paano ba yung yung pagpapalaki dyan? Kasi ilang taon na si Andre? 11? Turning 12, di ba? 11, oo. O 11. Paano siyang nakaka-adjust? Paano yung ginagawa mo para mas maka-adjust siya dyan sa buhay dyan? Alam mo, ang medyo naging problema ko nga lang kasi dito, nung nasa Pilipinas kasi siya, sa sa probinsya. So ngayon, pagkatapos ng klase niya, lalabas siya, makikipaglaro siya sa mga pinsan niya, sa mga kalaro niya. Dito hindi niya nagagawa yun eh. Dahil unang-una, napaka-harsh nga ng climate. Oo. Lalo ngayon pagka summer hinihika siya. Hindi niya inuubo siya lagi dahil nga So lagi siyang indoors, lagi siyang naka-aircon. So lagi siyang nasa loob. Yun nga, naglalaro na sila ng kapatid niya ng Roblox, ganun lang. Yun na lang yung ginagawa nila. Tapos yun, pag nangyayari kasi pag uwi niya, ang routine namin is sa umaga, so gigising ako ng maaga, lulutuan ko siya ng pagkain, ng breakfast niya tsaka ng baon niya, prepare ko. Tapos ihahatid ko siya sa school bus niya. Oo. So, tapos yun, papasok ako sa opisina. Mauna siyang dumating. Dumarating kasi siya dito, 4:00. Kasi ang nila. Pwede mo iwan ng bata pala dyan, okay. Ang pasok, ang klase nila hanggang 2:30 lang eh. Darating siya dito mga 4:00. Tapos, makakauwi ako, so mag-isa lang siya dito. Oo. Makakauwi ako mga 6:00 na pasado. Tapos yun, magdi-dinner habang gumagawa siya ng assignment o kung ano man, nakikipaglaro. Tapos, ayun, repeat. Tapos yun, manonood lang kami ng TV pagkatapos. Yun na yung pinaka-banding namin. So, wala siyang naka-establish na ba siya ng community or may grupo, may tropa na ba siya dyan sa Filipino school kung saan siya pumapasok? Oo, meron naman. Meron siya mga kaibigan nga sa
sa eskuwelahan. Tapos yung iba naman ng mga kaibigan niya dito rin halos mga Nagha-hangout kapitbahay din naman sila namin. diyan. Oo, niyayaya ko nga yung mga classmate niya, "Kung gusto mo mag-hangout kayo dito, dito kayo maglaro." Oo, Para ano, oo. Oo, mas para mabuti 'yun. tapos yun minsan may nung medyo okey pa yung climate, medyo ano pa yung ano, medyo malamig-lamig pa, yun nagba-basketball kami kasama yung classmate niya. Mm. Dahil yun nga may mga park naman dito na puwede nilang laruan. Kaya lang kasi ngayon hindi ko siya mapalabas, eh. Ano parang safe naman, kaya lang kasi alam mo yun baka ako sa sarili ko baka kung saan-saan pumunta. Mm. Oo. Mas maganda Mahirap na rin din. 'yun. Oo, Mahirap na. safe Pero naman dito. hindi ba sinasabi nito ni Andre na, kailan ba tayo babalik ng Pilipinas? Babalik ba tayo ng Pilipinas Oo, o masaya naho-homesick siya diyan? siya. Hindi ba siya Hindi, hindi. naho-homesick? Hindi, eh, sabi niya masaya daw siya dito, eh. Masaya Okey. daw siya dito, eh. Ah, Mabuti pala, hindi siya at least hindi gano'n ka-challenging yung ano mo, yung pagdala niya diyan. Kasi minsan lalo na 'pag malaki na dinala mo diyan ano, eh, Hmm, maiwanan yung tropa, rooted eh. sa Pilipinas. Oo. Oo, oo. ang Hindi galing. naman, dahil nga ang sinasabi niya kasi 'pag nung nandun ako sa Pilipinas lagi akong pinapagalitan ng lola ko, eh. Yun yung Ah, oo. Eh, dito nagagawa niya yung gusto niya, eh, nagagawa Hindi, niya yung tsaka siyempre kasama na niya yung tatay niya, eh. oo, And madalas nga oo. pagka kasama na yung tatay mo, napansin ko rin yan, eh, yung mga anak ko pagka nandito yung misis ko, sinasabi niya mas mahal nila yung mama nila ganito, ganito. Pero 'pag wala yung misis ko, feeling nila free sila, eh. Nagagawa nila yung Hmm, mga nila kasi walang masyadong nag-aalala. Oo. mm. Parang gano'n yata yung mga tatay, eh, na parang more on, hindi tayo masyadong nagbibigay ng ano ba 'to, parang mas confident tayo sa mga ginagawa ng mga anak natin. Hindi tayo masyadong Hmm, "O baka madulas ka, o baka ganito, o baka hmm, ganyan." Baka gano'n yung naramdaman ni Andre. And siyempre oo, matagal hindi niya kasama yung airpods niya, so baka hmm. gano'n. Ito RJ, mag-real talk muna tayo or medyo maging serious muna tayo. Well, serious naman tayo, kanina pa. Pero ano yung pinaka-proud moment mo diyan sa sa abroad? Proud Kasi siyempre moment, ang dami hmm, mong challenges, eh. So, hmm. malamang meron kang something na, pucha nakayanan ko 'to." Siguro proud moment siguro hanggang ngayon, after ilan na ba? 20 years. After 18 Ay, hindi years 'no, pala. na magkahiwalay kami ng asawa ko na LDR, eh, kami pa rin hanggang ngayon. So, Oo siguro nga. yun yung isa ko sa ikaka-proud. And siyempre yun nga, yung nadala ko yung panganay ko dito. Oo, And, ayun hopefully nga, yun nga next year yun na siguro madala yung oo, madala ko na yung lahat sila dito. oo nga, pucha malaking 18 yan, years 'no? milestone. Hmm. tsaka yun 18 years hindi ka nagkaroon ng kabit. Naka-recorded pa rin na 'to 'no? Recorded Oo. pa rin naman yan. Hindi, oo, yun, oo, hindi pa Oo, talagang something to be proud of yun, Hindi totoo, seryoso, hmm, yung parang hmm. kumbaga straight ano ka lang, wala kang Oo, straight arrow talaga. oo, wala kang Di ginawang ano. madami pa namang yan, belly dancers diyan sa Middle East. Hindi Pero siguro, hindi totoo dun, eh. kailangan mo lang siguro din kasi na ano, eh, na piliin ako naniniwala ako dun, eh, na piliin mo yung kaibigan mo rin kahit papaano maano, Oo. Totoo. kasi 'di ba pagka normal yung mga kaibigan mo, maraming kabit, para sa'yo nagiging normal yan, eh. Naniniwala ako Oo. Mm, dun, eh. Nano-normalize oo. yung gano'ng klaseng behavior, eh. So ayun, Oo yun lang nga, yung siguro Tas tama. yung mai-she-share ko. tas ipaparamdam nila sa'yo na may mali sa'yo kasi ba't ikaw wala kang kabit, ba't ikaw hindi ka Oo. nambababae. Totoo Mm, yun, totoo yun. hmm. Magandang mai-episode natin yan kasi tsaka ko na lang sasabihin pagka sa susunod na episode natin. Pero sa tingin ko Tristan, ikaw yung mas magandang magsabi nito Sige ako kasi na. Sige, medyo profound mapaalala yung lang ano mo, natin eh. sa mga papa, to wrap up lang this episode, hindi naman hadlang yung malayo tayo sa pamilya natin.
para makapag-build tayo ng relationship sa kanila. Kagaya nga si RJ, 18 years. 18 years, meron namang video call, pwede nating i-utilize lahat yung kung ano yung technology, kung ano yung resources natin. So, hindi natin dapat yan ginagawang dahilan na kawawa ako, malayo ako sa pamilya ko. Mabuhay tayo kung ano yung meron tayo and i-utilize natin yun. Ano naman, nagtatapos ang isang episode ng Tatayhood. Kung gusto kami supportahan directly, punta kayo sa patreon.com/papapatreon. At kung gusto nyo mag-ano sa amin, mag-leave a message na anonymous, punta lang kayo sa reddit.com/art/tatayhoodpodcast. Salamat mga papa. Salamat mga papa. Thank you.